nais lamang po naming liwanagin sa inyo mga kaibigan na bagamat kinikilala namin na ang ating Panginoong Sokristo ay tao at hindi siya Diyos, subalit ang ating Panginoong Sokristo po ay pinuno ng ating Panginoong Diyos ng napakaraming mga katangian na higit sa karaniwang tao. Mababasa po natin sa Gawa 2:36, siya ay ginawang Panginoon. At dito naman sa Gawa 5:31, siya po ay ginawang ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas ng tao. Sa Efeso 1:20 hanggang 22, inilagay po siya ng ating Panginoong Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga nilalang. Sa unang Timoteo 2:5, siya po ang nag-iisang tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Pinuno po ng ating Panginoong Diyos ng napakaraming katangian ang ating Panginoong Sokristo. Subalit, namamalagi po ang katotohanan ng ating Panginoong Sokristo ay tao sa likas niyang kalagayan at hindi po siya Diyos. Subalit mga kaibigan, bakit po kaya nagkaroon ng paniniwala na di umano ang ating Panginoong Sokristo ay Diyos? Saan po ba nanggaling yung paniniwalang yan na di umano ang ating Panginoong Sokristo ay Diyos? Dito po sa isang aklat Katoliko na pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed na sinulat po ni Clement H. Crack, sa page 206, ganito po ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon sa Konsilyo ng Nisea, nang ipaliwanag ng Iglesia Katolika sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Napansin niyo po ba kung paano nagkaroon ng paniniwala o aral na di umano ang ating Panginoong Sokristo daw ay Diyos? Ito po ay nilikha lamang ng Iglesia Katolika doon sa kanilang konsilyo, doon sa Nisea, taong 325 taon ng Panginoon. Kung inyong napansin, 4 na siglo na po yun. Ang ating Panginoong Sokristo, unang siglo pa lamang, ay umakyat na sa langit at ang mga apostol ay nangamatay na po sa unang siglo pa lang. Sa